Feng Shui Consultancy. www.pakbettv.com. Ang kwarto ng bahay ay ang isa sa pinakaimportanteng parte ng bahay, mga kapakbet, ayon sa Feng Shui. Dito kasi tayo namamahinga para maharap natin ang bukas na puno ng good energy at positive aura. Kaya naman, dahil sa kadahilan ng ito, dapat lang na ang kwarto ng bahay ay swerte, mapayapa at nag-uumapaw ng good chi. Kaya kung hindi, mga kapakbet, napakalaki ng magiging epekto nito sa inyo. Hindi positibo, kundi negatibo at malas. Ngayong 2024 na kung saan ang ruling zodiac sign ay ang Year of the Wood Dragon, ito ay nangangako na magbibigay ng transformative energy sa ating mga buhay. Ito ay nangangahulugan lamang na maraming magbabago sa buhay natin sa 2024 at maaaring ito ay positibo at negatibo. Kaya naman, mga kapakbet, ang paglalagay ng mga babanggitin sa kwarto ngayong 2024 ay makakatulong upang magkaroon ng good changes sa inyong buhay mag-asawa, swerte at pamilya ngayong 2024. Makinig na ng mabuti. Ngayong 2024, mga kapakbet, sa ilalim ng Year of the Dragon, ang namamayagpag na Feng Shui element ay ang wood. Kaya ang paglalagay ng mga wooden objects sa kwarto mo ngayong year 2024 ay mabuting pamaraan upang makagawa ng good flow of wood element na may dalawang positive energy na makakatulong upang mapabuti ang lagay nyo sa 2024. Halimbawa sa mga ito, mga kapakbet, ay ang mga orasan na gawa sa kahoy, picture frames at iba pa. Ikalawa, ang Feng Shui lucky color for year 2024, kapakbet, ay ang crimson red o red. Ito ang kulay na nagbabalanse sa lahat ng aspeto ng inyong buhay sa 2024. Kaya ang paglalagay nito sa loob ng kwarto mo ay makakatulong upang imbitahin ang diwa ng swerte na mamahay sa loob at bigyan kayo ng mga magagandang ginhawa sa buhay. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store, Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Ikatlo, dragon figurines or symbols. At dahil ang zodiac animal na dragon ang siyang maghahari sa 2024, ang paglalagay ng mga dragon figurines or symbols sa loob ng kwarto mo ngayong 2024, kapakbet, ay makakatulong upang mabigyan kayo ng proteksyon, tagumpay at swerte. Sa kultura ng China, ang dragon ay ang isa sa pinakamaswerteng hayop. Kaya, hindi ka magsisisi kung maglalagay ka nito sa kwarto mo. Halimbawa sa mga dragon figurines na sinasabi, kapakbet, ay ang mga sumusunod. Laughing Buddha on Dragon Tortoise. Feng Shui Lucky Dragon sitting on a ball of success. Standing Guangong with Dragon Sword. 2024 Prosperity Flag with Dragon Talisman Card at 2024 Period 9 Dragons Talisman Card. Ikaapat, Lotus. Sinasagisag ng lotus, kapakbet, ang kapurian at swak na swak ito para sa kwarto mo ngayong 2024. Dahil powerful energy ang dala ng Year of the Wood Dragon at maaaring hindi ito makayanan ng inyong bedroom sector at magreresulta pa sa mga hindi kaaya-ayang pangyayari. Kaya, ang paglalagay ng lotus ay makakatulong upang gawing magabuluhan at magaan ang paligid para makatulog din kayo ng mahimbing at palakasin ang good aura ninyo. Halimbawa sa nabanggit, mga kapakbet, ay ang 2024-28 Hams Lotus Mandala Talisman Card. I-display nyo lang ito sa tabi ng inyong kama at huwag galawin. Ikalima, Dragon Tortoise. At ang panghuling pwedeng ilagay sa kwarto ng bahay ngayong 2024, mga kapakbet, ay ang Dragon Tortoise. Ang dragon at tortoise ay kabilang sa mga nirerespetong animal figures sa Feng Shui. Kapag pinagsama mo ang dalawang ito, ikaw ay rerespetuhin ng mga taong hindi ka nirerespeto nitong 2023, lalong-lalo na sa loob ng iyong trabaho.
Ito rin ay nagbibigay ng karunungan at proteksyon laban sa mga masamang intensyon ng ibang tao. Pwede yung tignan ang aming Dragon Tortoise sa aming Shopee, Lazada at TikTok Shop mga kapakbit. Iba pang mga tips kapakbit bukod sa mga nabanggit, ugaliin nyo ang paglilinis ng bahay sa 2024 dahil kung hindi, bad changes ang siyang kakatok sa mga pintuan nyo sa bahay. Huwag din kalimutang palitan ang mga bedsheets at kurtina sa kwarto ng bahay. Dapat hindi pundi ang ilaw, dapat hindi masikip at tama ang pwesto ng kama. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbit.